Pag-aaralang mabuti ng Senado ang panukala na ideklara na persona non grata si Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei dahil sa mga pag-atake nito sa ilang opisyal ng pamahalaan. Mungkahi naman ng isang senador, palitan na lang ang bagong upong ambassador ng China sa bansa. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tila napikon na ang liderato ng Senado sa kaliwat kanang pasaring ng Deputy Spokesperson ng Embahada ng China na si Guo Wei sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya naman iminungkahi na ni Senate President Vicente Sotto III na irekomenda ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipapersona non grata si Guo Wei. Yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. And that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Sa gitna kasi ng pagtalakay ng Senado sa Resolution No. 256 na pinirmahan ng 15 senador na kinundina ang umano'y panghihimasok ng Chinese Embassy sa internal affairs ng gobyerno ng Pilipinas, pinapaliwanag pa ng mga pumirmang senador ang kanilang pagsuporta sa resolusyon. We know this pattern. The harsh public statements against Philippine officials are part of a wider strategy to harass and to intimidate those who defend our maritime rights, to discredit our legal victory before the arbitral tribunal. China had no respect for the 2016 arbitral ruling and for the international law, just as they had no respect to our fishermen, even water canoning them, to the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy patrols, and recently to the elected senators of this republic. We will not tolerate statements or actions that demean our officials, undermine our sovereignty, or erode our national dignity. There comes a time when a nation must speak with clarity and firmness. And that time is now, Mr. President. Iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito na palitan na lang ang bagong upong ambassador ng China. Kung ganito po ay dapat siguro ay hindi pa naman natin idedeklara persona non grata, pero kung ganito ay sana'y palitan po siya dahil hindi nakakatulong sa tensyonado ng sitwasyon ng ating bansa. Ang ambassador sana po ay dinadaan sa diplomasya para maayos, maging maganda ang relasyon ng China at Pilipinas. Pero ipinakita ni Senator Risa Hontiveros habang sila ay nag-uusap-usap ang Chinese Embassy social media page, binatikos ang pagpirma nila ng resolusyon. Ni-repost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese Embassy's criticism of Philippine officials. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito, at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. Dito na nag-ugat ang suhestyon na ipapersona non grata si Guo Wei. Suportado naman ito ng sponsor ng resolusyon na si Senator Kiko Pangilinan. After studying the proposal of the Senate President and that the Senate Majority Leader deems it necessary to file a Senate resolution expressing the sense of the Senate that the President should declare the Deputy Spokesperson as persona non grata, we will support the measure, Mr. President. Pero humirit naman si Senator Alan Peter Cayetano na sana marinig muna ang panig ng Chinese Embassy at wag muna basta-basta i-adopt ang resolusyon. Rather than adopting the resolution, we call a committee hearing. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Sa huli, bukas si Senator Pangilinan sa committee hearing at hindi pa rin naipapasa ang resolusyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.